Nalaman din ni Mike nang araw ring iyon na tumawag si Sandra. Ano kayang gusto niya tumawag pa rito? Inis na tanong niya kay Ami. Palagay ko boss ay gusto lang mga mustaka sa iyo si ma'am. Ani ni Ami. Siyempre, wala naman kasi kayong pinag-awayan. Kaya siguro'y namimiss ka rin niya. Kamo, gusto lang niyang alamin kung bagsak na ang talir. Para nga naman ay may ipamukha siya sa akin kapag nag-usap kami na nagkamali ako sa pagkalas ko sa sosyohan namin. Pero sa tingin ko boss, hindi ganoon. Umupo ito sa mahabang supang inuupuan ni Mike sa tabi niya. Sa tono ng salita niya, parang siya ang may problema. Anong problema? Kunot noong tanong niya. Alam niyo boss, kahit hindi sabihin ni ma'am na nagkamali siya na tinanggap ulit niya si Nick, halata kong nagsisisi siya. Kahit pala yung pag-a-announce na sa dyaryo tungkol sa kasal nila, hindi pala alam niya. Si Nick lang daw ang may kagagawan. Napangiti ng makahulugan si Mike. Tatawag ba raw ulit siya? Oo raw boss. Tuwang-tuwa siya na malaman na si Sandra ay nagkamali sa pakikipagbalikan sa nobyo. Nasaktan rin naman siya ng labis dahil sa pag-aakalang may gusto ito sa kanya. Gayon ang totoo'y baliwala siya rito. Kung gusto ni Sandra na magiging magkaibigan silang muli, sasakyan niya ang anumang gusto nito. 9:00 ng gabi nang dumating si Rufa sa bahay ni Mike. May dala itong bulaklak at nakabalot na pagkain para sa inat niya at mga kapatid. Maraming salamat Rufa, aniya. Umupo ka. Ngumiti ang dalaga. Salamat din. Umupo ito sa sofa. Iniabot ni Mike sa ina ang pasalubong na dala ng dalaga. Habang nakikipag-usap si Mike sa kababata, napansin niya nagpaganda ito lalo ng gabing iyon. Natutuwa siyang tingnan ito. Nakasimpleng bestida pa rin ito. Pero bagay talagang magdala si Rufa ng sleeveless dress. Lalo pang at puro bago ang mga sinusuot nito. Halata niyang sabik na talaga ito na magkaroon na sila ng formal na relasyon. Mike, pauwi na ako bukas sa Pangasinan. Sabi nito. Gusto ko sanang alamin ang sasabihin ko kay Tito Marcian. Ikaw ba ang makakatulong ko sa pamamahala ng beach resort habang buhay? Makahulugan ang tanong na iyon. Hindi agad makasagot si Mike. Mike, kahit kunting pag-asa lang ang marinig ko mula sa iyo. Uuwi na ako ng probinsya ng masayang masaya. Kung sa pag-asa, mayroon. Pero, salamat Mike. Nasabi na agad ng dalaga na hindi pinahintulutang maituloy pa ni Mike na magsalita. Babalik agad ako pagkatapos kong asikasuhin ang ilang papeles ko doon. Kung hindi man ako kaagad makabalik, tatawagan kita lagi rito. Papilis yung saan? Tunggu sa binanggit ko sa iyong ipapamana sa akin ni Tito Marcian na beach resort niya. Kaya nga pinauwi muna niya ako sa dagupan. Ang swerte mo talaga Rufa. Kasama ka sa swerte ko Mike. Anito, kapag kasal na tayo, doon tayo maninirahan. Gumiti siya ng bahagya sa dalaga. Hindi pa nga kita nobya. Kasal na agad ang sinasabi mo. Ganoon na rin iyon. Ngumiti ito ng maluwang. Binigyan mo na ako ng pag-asa. Kapag sinagot kita ng oo, kasal na agad ang pag-uusapan natin. Patatagalin pa ba natin iyon? Nakita niya ang anyo ni Rufa sa larawan ng kaligayahan. At lalong nabuo sa isip niyang pagbalik niya rito galing Pangasinan ay sa kaniya gagawing formal ang kanilang relasyon. Nang gabing ring iyon, 15 minuto pagkaalis ni Rufa, ay kumatok sa pinto ng silid niya si Aling Nadia. Anak, may tawag ka sa telepono, sabi nito.
Sinong tumatawag, inay? Tanong niyang bumangon sa kama. Hindi ko na naitanong pero palagay ko, si Sandra iyon. Lalabas na ho ako. Tumayo agad siya. At pagkasuot ng tsinelas ay lumabas na siya ng kwarto. Sinagot niya ang tawag. Hello? Mike, si Sandra ito. Ah? Ano yung pilit na pinapurmal ang boses? Habang pagtataka niya sa sarili ay papabilis ang tibok ng kanyang puso. Nabanggit sa akin ni Amin na tumawag ka kanina. May kailangan ka ba, Sandra? Wala naman. I just want to say hello. And I miss your voice, Mike. Ngumiti siya ng may pagkasarkasiko bagaman. Nagpapitlag sa kanyang puso ang narinig. You miss me, Sandra? Yes. Kahit paano, ay may pinagsamahan din naman tayo. Hindi lang tayo nagkasosyo sa negosyo, kundi naging magkaibigan din. At hindi iyon mababayaran ng salapiman. Umupo siya sa sofa. Dama niya ang boses ni Sandra ang kalungkutan. Sandra, sa negosyo lang naman tayo nagkasama. Kung ako ang tatanungin mo, makahulugan niyang pasarin. At iyon ay tapos na. Ano ba talaga ang problema mo? May maitutulong ba ako? Malaking tulong na sa akin ang marinig ka. Napabuntong hiningang tugon nito. Bakit hindi si Nick ang tawagan mo? Banayad niyang sabi. Siya nga pala. Congratulations sa nalalapit ninyong kasal. Ikaw ang gusto kong makausap, Mike. Well, sige mag-usap tayo. Hindi ba pwedeng sa labas tayo mag-usap? Kung bakit may dumagsang pananabik sa puso niya, ay hindi niya alam. Bakit naman sa labas pa? Gayon pa may naitanong niya. Baka ma-misinterpret pa ni Nick. Magka-problema ka lalo. Let me worry about that, okay? I just wanna see you. Kumain tayo sa labas. Okay? For old time's sake. Dahil ikakasal ka na? Well, yes. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Ngunit binaliwala niya iyon at sinabi. Okay. Baka naman sabihin mong hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob. So kailan tayo kakain sa labas? Hindi ako pwede ngayon. How about tomorrow evening? 8 o'clock. Sige. Okay. Thanks. And Mike. Yes? I really miss you a lot. Me too. Muntik na niyang masabi. Ngunit iba ang namutawi sa kanyang mga labi. See you tomorrow. Okay? Pagkakuway ibinaba na niya ang telepono. Ikwininto niya kay Ami ang tungkol sa pag-uusap nila ni Sandra. Nakita niya ang pagbadha ng tuwa sa anyo ng sekretarya. Hindi kaya nagpapahiwatig na siya na may gusto rin siya sa iyo? Nagkibit lang siya ng balikat. Malabo iyon. Ikakasal na nga sila ni Nick, di ba? Oo nga. Paano kung ang sakaling na-realize na niya na mali ang kanyang gagawing pagpapakasal kay Nick at sa iyo pala siya ang tunay na umiibig? Parang ganoon kasi ang vibration ko tungkol sa kanya. You know, Boss Mike, I wasn't her secretary for 2 years for nothing. Napailing siya. Nakakatawa ka naman. Sa ganoon vibration ko kay Ma'am Sandra, paano kung tama pala ako? Alam ko na ang gagawin kung nagkamali nga siya sa pakikipagbalikan kay Nick. At ngayon siya ang magpapahiwatig ng pag-ibig sa akin, Ami. Makahulugang sabi niya. Wika nga'y, lintik lang ang walang ganti. Parang hindi makapaniwalang napamulagat sa kanya ang sekretarya. Pinag-isipan din ni Sandra ang ginawang pakikipagkalas kay Nick. Kaninang bago siya tumawag kay Mike, ay nanggaling siya sa bahay ni Nick sa Valenzuela. Tinawagan niya ito muna bago nagpunta roon.
Nang makita siya nito, ay sinalubong agad siya ng halik. Kung hindi ka tumawag ay aalis sana ako ngayon. Masayang sabi nito. Feel ko ngayon ka na magsasabi kina papa at mama tungkol sa kasal natin. Am I right? Hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa sala ng bahay. Nakaakbay sa kanya si Nick. Nakita niyang mama nito na paakyat na ng hagdan. Good evening, Mrs. Ledesma. Bati niya rito. Good evening din, Iha. Nakangiting sabi nito paglingon sa kanya. Maiwan ko muna kayo ni Nick. Kailangan lang ako ng papa niya sa taas. Opo, aniya. Umakyat na ang may 50 taong gulang na ginang. Love, akala ko ba'y kakausapin mo na si na mama at papa? Pag-uulit ni Nick nang magkatabi nang umupo sila sa sofa. Bahagya siyang napayuko. Nick, alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko. Aniya. Pero hindi na matutuloy ang kasal natin. Nanlaki ang mga mata nito at nagpakita pa ito ng pagkasyak. Sandra, what the hell are you talking about? Kumakalas na ako sa relasyon natin. Diretsahang sabi niya. Nakita niya sa anyo ni Nick ang pagkabigla. I'm sorry. What happened, Sandra? Tumigas na ang anyo nito. Is there a third party involved? Yes. Tango niya. Parang ganun na nga. Halos magwala si Nick. Kulang na lang ay sampalin siya nito. Ngunit sa wakas, ay nanaig din ang mataas nitong pride at sinabi, Naka-anunsyo na ang tungkol sa kasal natin. Kung baliwala sa iyo ang sasabihin ng iyong mga kakilala at kamag-anak, edi lalo na sa akin. What do I care? Umalis ka na sa harap ko, Sandra. And don't ever come back. Noong bago sila mag-break at nagkabalikan, sa tuwing magagalit sa kanya, ay napagsasalitaan siya ni Nick ng ganoon. Umalis ka sa harap ko, Sandra. And don't ever come back. At lagi siyang nakadarama ng kabigatan ng dibdib. Nadadown siya kapag nagkakagalit sila ni Nick noon. Ngunit sa huling pagkakataong ito, habang nagdadrive na palayo sa tahanan ng binata, pakiramdam ni Sandra ay para siyang nakalaya sa habang buhay ng pagkakabilanggo. Nakita na niya kasi na si Nick ang pinakamaling lalaki para sa kanya. At inamin niya sa sarili na ang pinakatama naman ay si Mike. Hindi pa huli. Naniniwala si Sandra na ituwid niya ang kanyang maling pagkakamali. At makakaharap lamang siya kay Mike na may malinis na kalooban kapag formal nang wala na silang relasyon ni Nick. Babanggitin na sana niya kay Mike kanina sa telepono ang tungkol dito. Ngunit ipinasya niyang ang pinaka-importanting desisyong gagawin niya sa kanyang buhay ay dapat niyang masabi ng personal sa kinauukulan. Walang iba kundi si Mike. Ang lalaki sa unang pagkikita pa lamang niya ay hinangaan na niya at nakapagpatibok sa kanyang puso. Sa panahong ito ay may sugat pa. Kaya nga lamang ay hindi nare-recognisa ng kanyang isip ang nararamdaman niya sa binata. At sa halip ay binawliwala pa niya nga ito. Hindi pa huli sa kanila ni Mike ang lahat. Naipas siya ni Sandra. Mahal siya ni Mike. Si Ami mismo ang nagsabi sa kanya. Kinabukasan, wala pang 8:00 ng gabi ay dumating na sa talyer si Sandra. Malapit kasi roon ang auto parts store niya, kaya siya ang nagkusang sumundo kay Mike. Nang lumabas na sila sa bakuran ng talyer, nakahawak pa sa isang siko niya ang binata, habang papalapit sila sa kotse nito. Bumaling sa kanya ang binata nang nasa loob na sila ng sasakyan, matapos nitong ilak ang pinto. Saan tayo pupunta, Sandra? Pinagmasdan siyang mabuti ng binata
Ilang segundong basta nakatitig lang ito sa kanya at dumalas lamang ang tibok ng kanyang puso. Sa bahay. Tugon niya. Sa bahay tayo pupunta, Mike. Eh bakit? Akala ko ba'y gusto kong makilala mo ang dalawa kong kapatid na dalaga. Sabi niyang ngumiti. Gusto ka rin nilang mamit. Pagkat matagal na rin nababanggit kita sa kanila noon. Napatango ang binata. Alam nito na sa Tuason Street lamang siya nakatira. Sakop ng Quezon City Heights. Kabilang kali lamang iyon ng Banawi Street. Manaka-nakay napapasulyap siya kay Mike habang ito ang nagdadrive. Sa tingin niya, ay tila may bumabagabag rito. Kamusta na ang talyer mo? Basag nito sa pananahimik nila. Parehong makaraan ng ilang minuto. Nasa Tuason Street na sila. Mabuti naman. Sabi niyang sumulyap dito. Kumikita rin. Hindi nga lang katulad sa talyer mo na talagang malakas. Why don't you try na kumuha ng isang representative sa talyer mo? Mungkahin nito. Pwede rin naman. Kaya nga lang. Hindi yan ang pinagtutuunan ko ng pansin sa ngayon. Mas priority ko ngayon ang love life ko. Nagkibit-balikat lang ang binata. May 2 palapag ang bahay ni na Sandra. Humanga si Mike sa laki ng pagkakamoderno ng disenyo niyo. Ito ba ang bahay ninyo? Oo. Tugon nito. Naiwan ito sa amin ng mga magulang namin. Ipinarenovate ko lamang ito. Ang laki pala. Halika na. Iyaya nito pagkatapos niyang i-off ang makina ng kotse para maipakilala na kita sa 2 kong kapatid. Nasa sala ang 2 kapatid ni Sandra. Pagpasok nila roon. Waring sila talaga ang hinihintay ng mga ito. Pinatay agad ng mga ito ang telebisyon at humarap sa kanila ni Sandra. Mike, ang 2 kapatid ko. Pagpapakilala ni Sandra sa mga ito. Ito si Lani at ito naman si Carla. Ngumiti siya sa 2. Hello Lani and Carla. Kinamayan ang mga ito. Hello. Sabay pang sabi ng mga ito sa kanya. Kuya Mike na lang ang itawag ninyo sa kanya. Sabi ni Sandra. Eh bakit? Protesta ni Carla. Dalaga rin naman kami. Napangiti si Sandra sa sinabi ng kapatid. Obvious na infatuated ito sa kagwapuhan ni Mike. Basta Kuya Mike ang itawag ninyo sa kanya. Okay, Ate Sandy. You're the boss naman. Pabirong sabi ni Lani. Kumain na muna tayo. Sa may kalakihang komedor, 2 babaeng may edad ang nag-aasikaso sa mesa. Palagay ni Mike ay mga katulong ito ni Sandra. Waring sadyang inihanda para sa kanila ang hapunang iyon. Maraming putahe ang nakahain sa mesa. Feel at home, Mike. Sabi ni Sandra pag-upo nito. Para talaga sa atin ang dinner na ito. Bahagya siyang napangiti sa dalaga. Nasulyapan niyang nakatingin sa kanya si Lani. Ate, ang gwapo pala ni Kuya Mike Puna ni Lani. Hindi naman Lani. Aniya. Ngumiti si Sandra. Sige. Purihin niyo ng purihin ng husto iyan. Pabirong sabi nito. Baka mamaya. Hindi na makakain iyan. Yan ang akala mo. Himig pagbibiro niyang sabi. Sige na. Kumain na tayo. Nagtawanan sila at nag-umpisa ng sumandok ng pagkain ang 2 kapatid ni Sandra. Pagbaling niya kay Sandra, ay may tuwang humaplo sa puso niya nang ito pa ang maglagay sa plato niya ng pagkain. Salamat, sabi niyang ngumiti. Pagkatapos silang maghapunan ay nagkwentuhan pa silang 4 sa sala. Dinagdagan ay nagpaalam na ang 2 kapatid ni Sandra na aakyat na sa kwarto ang mga ito.
Niyaya siya ni Sandra sa likod bahay. Umupo silang magkatabi sa garden na napapaligiran ng mga orchids at sari-saring bulaklak. Ang nagpabigay liwanag lamang sa paligid ay maliliit na ilaw na nakahanay sa pader. Kaya medyo dim light ang paligid. Maya-maya, lumapit ang isang katulong sa kinaroroonan nila. May bitbit itong tray na may 2 basong juice. Inilapag nito iyon sa mesang nasa tapat nila. "Salamat ho, Aling Pasita," ani ni Sandra. "Sabi mo nga pala sa akin kanina, Sandra. Naalala ni Mike pagkaalis ng katulong. Priority mo ngayon ang love life mo. What do you mean by that? Di ba't ikakasal na kayo ni Nick?" Medyo natigilan si Sandra. Yumuko ito na tila nag-iisip. Pagkakuway muli itong tumingin sa kanya. "Mike, kung may isang malaking pagkakamali man akong ginawa sa buong buhay ko, iyon ay nang tanggapin kong muli si Nick." Sa himig pa lamang nito, ay halos alam na niyang may gusto itong tumbukin sa sinasabi. "Akala ko noon, kaya ko siyang tinanggap muli, ay dahil mahal ko pa rin siya." Patuloy ni Sandra. "Napatunayan kong hindi pala, nang magnobyo na kami muli. Pride lang pala ang umiiral sa akin, kaya ko nakipagbalikan sa kanya." Napakunot noo siya sa sinabi nito. Pride? Ano ba ang tamang dahilan o ang kawalan niyo? Nakipagbalikan ka sa kanya, kahit ipinagpalit ka niya sa iba? Remember? Oo. Kasi kung talagang mahal ko ang isang tao, kahit sabihin pa ng buong mundo na gaga ako sa pagtanggap kong muli sa kanya, ay okay lang sa akin. Kahit na pinakasama man siyang lalaki, ay tatanggapin ko pa rin siya. Ang kaso, hindi na pala. Wala na ang dating pagtingin na inukol ko sa kanya. Isaan pumasok ang pride doon. Bago sumagot ang dalaga, ay hinagilap muna nito ang kanyang mga mata. Kumabog ang puso ni Mike na magtama ang kanilang mga paningin. Lalo't dahil na malamlam na ilaw ng hardin, ay lalo itong gumaganda sa paningin niya. "Mike," sabi nito, "nang makipagbalikan siya sa akin, ay parang nakumpleto muli ang kabawasan ng self-esteem ko. And self-esteem, in some ways, is also pride. Ego. Foolish pride. Sabihin na natin." Humanga siya sa pagiging prangka nito ngayon. Ngunit hindi niya maiwasan ang magtaka. "Bakit kailangan sabihin mo sa akin iyon?" "Mike, ikaw ang mahal ko." Sabi nito na lalo pang tumiim ang pagkatitig sa kanya, na lalo lamang nagpabilis pa sa sikdo ng kanyang puso. "Ikaw ang gusto kong pakasalan." Waring lumukso ang kanyang puso sa narinig. Kahit alam niyang may posibilidad na maganap ito sa kanila, na tama ang vibrations ni Ami, di pa rin niya maiwasan ang makadama ng kakaibang excitement at pananabik. Iba pala kapag sa bibig na mismo ng isang minamahal mo manggaling ang pagsasabi ng mga katagang iyon, na kahit tagal mo na ring pinangarap na marinig. Gayon may binawaliwala niya ang nadarama. Ipinaalala niya sa sariling narito siya para makipaghiganti sa kanyang pusong lihim na naduro nang dahil sa pagbaliwala sa kanya noon ng dalaga. "Sandra, hindi maaari ang sinasabi mo," aniya. Napaurong siya ng bahagya sa pagkakaupo. "May commitment ka na kay Nick." "No," mabilis na sabi nito. "Wala na, Mike. Kahapon pang bago ako tumawag sa iyo, ay nakipagkalas na ako sa kanya. Hindi ako haharap sa iyo ngayon, na may inaalala pa ako sa aking konsensya. Tapat akong umibig, Mike. Patas ako. Hindi lang sa pagsususyohan sa negosyo, kundi lalo na sa pagpili ng makakasama habang buhay.
Saglit na tila nalunod sa kaligayahan ang puso ni Mike. Totoo ba ang naririnig niya? Gayunpaman, naalala niyang hinanakit na nadama para sa pagkakainsultong ipinagtapat sa kanya nito nang makipagbalikan ito sa kanyang dating nobyo. Sa puntong ganoon na nasa isip niya ay kusang bumuka ang kanyang mga labi. Sandra, may nobya na ako. Sinabi niya yun upang pasakitan si Sandra. Ngunit hindi na natatapos ang alingaw-ngaw sa kanyang pandinig ng sariling boses na parang gusto na niyang magsisi at bawiin ang sinabi. Parang hindi niya kayang pagmasdan ang kabiguang kagyat na bumudha sa magandang mukha ng babaeng hanggang ngayon ay lihim na pinakakaiibig niya. Ilang segundo itong tila natuklaw ng ahas. May nobya ka naman? Oo. Aniya automatiko sa pagsasalita. Ang kababata kong si Rufa. Kung pari nadurog ang puso ni Sandra nang marahang napayuko at saglit na pagkakagat-labi. Ang puso naman ni Mike ay parang tinundos ng libu-libong aspili. My God, nasabi ng dalaga na may resignasyon at mapait na pagtanggap. Huli na pala para sa akin ang lahat. Napatungo si Mike. I'm sorry, Sandra. Nanghihina ang katawang napatayo si Mike. Sandra, gumaragalgal ang boses niyang baling sa dalaga. Aalis na ako. And thank you for a very friendly evening. Napatayo ito. Hindi, Mike. Sabi nitong humarang sa harap niya. Pares ko kay Nick. Maaari ka pang umurong sa nobya mo. Hindi. Iling niya. Ayoko. May isang salita ako, Sandra. Paano siya? At anong mukha ang ihaharap ko sa kanya? Bakit mo siya niligawan? Tumigas ang anyo ni Sandra. Hindi ba't ako ang gusto mo? Halata ko iyon tuwing lumalabas tayo. At mismong tumalikod si Mike. Nakipagbalikan ka kasi kay Nick. Sa halip na ma-discourage ay may kumislap ng pag-asa sa mga mata ng dalaga. Mike, ang ibig sabihin niyan ay ako talaga ang dating mahal mo. Kaya lang pala niligawan mo si Rufa dahil nakipagbalikan na ako kay Nick. Natigilan si Mike. Nalito siya. Huli na nang maisip niyang kumbaga ay isang isda. Nahuli siya sa bibig. Hindi na siya makatingin pa kay Sandra. Lumapit pa ito sa kanya. Humawak pa ito sa isa niyang braso. I love you, man. Sabi nito. Sabihin mong ako pa rin ang mahal mo. Hindi na maaari ang gusto mo, Sandra. Aniyang maging sa sarili ay hindi naniniwala. Tinangka niyang alisin ang mga kamay nito sa kanyang mga braso. Ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakahawak nito. Please, Sandra. Parang walang narinig ang dalaga. Yumakap ito sa kanya. At isinubsob ang mukha sa malapad niyang dibdib. Gusto niyang kumawala sa napakasarap nitong pagyakap. Ngunit naramdaman niyang biglang-bigla ang pagtaas ng kanyang lakas sa paglanghap ng mabango nitong buhok. Wala siyang lakas para maitulak man lang ito. Kahit pa kunwari palayo sa kanyang katawang tinutupok na ng init na mabilis na naglaganap sa kanyang kabuuan. Sa halip ay namayani ang kagustuhan ng kanyang puso. Hanggang maramdaman na lamang niyang kusa na rin yumayakap sa dalawang matitipuno niyang mga bisig. Kusa na siyang rumisponse nang magtaas ito ng tingin at nag-aanyayang inaawang ang mga labi. Naipikit nito ang mga mata nang namnamin na nila ang kapwa ng buong kasabikan ng kanilang mga labi. Lumakas pa ang pagkabog ng dibdib ni Sandra nang maramdaman ang pag-iinit na paglalapat ng kanilang mga puso. Hindi niya alam kung bakit napaluha siya pagkatapos maghiwalay ang kanilang mga labi.
Nanatili siyang nakakulong sa mga bisig ng binata at muling sumubsob sa malapad nitong dibdib. Sandra. Masuyo at paanas nitong sabi habang dinadampian ng halik ang kanyang buhok. Sabihin mo sa akin, ako talaga ang mahal mo, di ba? Mike. Maimpit niyang pag-iyak. Ang totoo, ikaw naman talaga ang mahal ko noon pa. Itinatanggi ko lang sa sarili dahil sa nangyari sa amin ng dati kong nobyo. I was completely devastated. At natatakot na akong umigbig ulit ng iba. Kaya nga isinubsob ko na lang ang sarili sa pagnenegosyo. Idinukot nito sa bulsa ang panyo at pinahid ang luha niya. I guess you're right, Sandra. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nito. Pagkakway bumaklas ito sa pagkakayakap sa kanya. Bago ako makipagkalas sa kasusyohan natin, may balak na ako noon na ligawan ka. Nagkataon nga lang na nakipagbalikan ka kay Nick. Bakit kailangan tanggapin mo siyang muli? Para lamang malaman mo na hindi mo na siya mahal. Nalaman kong hindi ko na pala siyang mahal dahil sa iyo, Mike. Nakita ko unti-unti ang kaibahan mo sa kanya. Siguro kung wala ka, maaaring pagtsatsagaan ko pa rin siya, kahit hindi siya nagbago. Pero napag-isip-isip ko lately, na mas matimbang ka sa puso mo. Now I believe you, Sandra. Sabi nito. Muling bumukal ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko, sa muli nating pagkikita, wala ka na rin commitment sa iba na tulad ko. Okay? Tumango si Mike at muling niyakap si Sandra. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang pag-uusap natin. Akala mo'y ano? Nahihiya siyang sabihin ang totoo na wala pa rin naman talaga silang relasyon ni Rufa. Hindi niyang masabi na balak niyang ipaghiganti lang ang kanyang pusong sinakta nito nang hindi sinasadya. Akala ko'y basta'y gusto mo lang may pagsabihan ng sama ng loob. Pagsisinungaling niya. Bakit naman sa iyo pa ako lalapit kung ganoon lang ang dahilan? Pangiting tanong nito. Ginawa ko ito para tiyakin kung tama ang nadama ko noon na mahal mo na ako. And thank God, hindi ako nabigo. Let's see each other again after tonight. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Tugon nito. Hindi na kailangang patagalin pa, Mike. Pagkasabi niyon, ay ginawaran siya nito ng halik sa mga labi. At tinugo naman niya ng buong pag-ibig at pananabik. Boss Mike, may long distance call ka. Ani ni Ami. Pagkatapos sagutin ang nasa kabilang linya, itinigil niya ang pagsusulat. Sabik niyang inabot ang telepono. Hello? Aniya. Mike, si Rufa ito. Napalunok siya. Kumusta ka na? Ito, lagi kang iniisip. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano niyang umpisahang sabihin sa kababata na bigo ang inaasahan nito sa kanya. Alam niyang masasaktan ito ng labis. Ngunit kung hindi naman niya sasabihin, ay patuloy itong aasa. Mike. Oo, Rufa. Naguguluhan ang isip na sabi niya. May problema ba? Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Mike, nariyan ka pa ba? Narito ako. Aniya. Rufa, ano bang gusto mong sabihin? Tanong nito. May problema ka ba? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat, Rufa. Ang ano? Medyo naguguluhan na ring tanong nito. Kami na ni Sandra. Lakas loob niyang sabi. Ano? Medyo napasigaw na sabi nito. Oo, Rufa. Hindi ko akalaing napansamantala lang pala ang pagkawala ng pag-ibig ko sa kanya.
Matagal na hindi nakapagsalita ang dalaga. Nanatiling tahimik sa kabilang linya. Wala na pala akong babalikan dyan. Mamaya-maya'y malungkot na sabi nito. Pinaasa-asa mo lang ako. Hindi ko alam na mangyayari ito, Rufa. Sana, maintindihan mo ako. Ang sakit naman nito, Mike. Makakalimutan mo rin ako, Rufa. Mahal na mahal ko si Sandra. I'm sorry. Anak ng baka. Huwag na huwag mong sabihin iyan. Mabuti pa nga yata, magbalik na lang ako sa dati kong ugali. Rufa, wag. Hindi ako maapektuhan sa gagawin mo. Hindi ka ba natutuwa na malaki na ang ipinagbago mo? Ikaw ang nagpabago sa akin, Mike. Pero ano pa ba ang magagawa ko kung siya talaga ang mahal mo? Kahit masakit sa akin. Matutuwa na rin ako kung liligaya ka sa kanya. Salamat, Rufa. Hindi kita makakalimutan. Pero tandaan mo lang, Mike. Kapag nabigo ka uli sa babaeng iyon, just call my name and I'll be there. Palagay ko'y hindi na mangyayari iyon. Natatawang sabi niya. Baka naman hindi ka na tumatawag dito. At anong gusto mo? Nasaktan na ako. Tatawag-tawag pa ako dyan? Para kang nakakaloko. Saka na ako tatawag. Kapag wala ng sakit sa dibdib ko. Goodbye, Mike. Pinagbagsakan siya ni Rufa ng telepono. Ngunit maya-maya lang ay tumawag ito at si Ami na ang nakasagot. Boss, anong ng sekretarya niya? Sorry daw sa pagbagsak niya ng telepono. Tuwang-tuwa siya kay Rufa. Kung nasa harap lamang niya ang kababata, ay baka nahalikan na niya ito. Pagkatapos ng 3 buwan, napag-isipan ni na Mike at Sandra na magpatayo pa ng isang branch ng talyer. Pagkatapos mabuo ang kanilang plano sa kanilang negosyo, ang plano naman ng kanilang kasal ang kanilang pinagkakaabalahan. Napagpasyahan nila na isang simpleng kasal lamang ang gagawin, kasunod ng simpleng selebrasyon. Dahil gusto nilang ilaan ang kanilang ipon sa susunod pang business venture na gagawin. Sa ngayon, walang mapagsiglan ang kasiyahan ni Mike at Sandra sa simpleng buhay pero masagana sa pagmamahal. Kasama ang kanilang magiging anak dahil nagdadalang tao na si Sandra. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Mike at Sandra. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless and keep safe everyone.